Tayo po mag-start na. Ang gagamitin ko pong version ay MBB tag. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. Bispiras na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito. Upang bumalik sa Ama, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Sinasaad po dito ng Panginoon na dumating na ang pagsasakripisyo ng kanyang buhay para sa sanlibutan. Dahil sa mahal niya ang mga tao, dito makikita natin kung gaano kamahal ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundong ito. Kahit sarili niya ay handa niyang ialay para sa pagmamahal sa bawat isa at para tayo iligtas sa kasamaan ng mundong ito. Sa John 3:16, sinasabi dito ng ating Panginoon, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang anak, ang kanyang tanging anak, upang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil po ang pagsasakripisyo ng buhay ng Panginoong Jesus ay ito po'y nagbigay sa atin ng kaligtasan at nagbibigay ng kalayaan upang tayo'y alisin sa kasamaan ng mundong ito. Dahil sa kanyang sakripisyo, pagmamahal, ay handa niyang ipagkaloob ang kanyang buhay para sa atin. Nasa Romans 5 din po ito, mga kapatid. Babasahin ko na lang po sa inyo ang Romans 5. Wait lang po ha. Natin ko lang. Nawala na siya. Asan na yun? Pasensya na po mga kapatid. Ayaw magkakita ng romance. Where na you? Sorry na po. Wala. Ayaw niya magpakita. Ayan. Ito po. Ang sabi po dito sa Romans 5, Hi Nanay Wilma, Nanay Ari, mga bunga ng pagtanggap ng Diyos. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin sapagkat noong tayo'y mahihina, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanang mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo'y ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay niya, na pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito,
Tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo'y magagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang kaibigan ng Diyos. Di ba? Sa pag-alay po ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo, tayo'y tinanggap ng Ama. Naging kaibigan tayo ng Ama at minahal tayo ng Ama dahil sa pag-alay ng buhay ng kanyang anak. Ito'y naglinis sa atin. Ito ang nagbigay buhay sa atin. Kaya mga kapatid, sino tayo para hindi mahalin, respetuhin ang Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo sa kasalanan? Dapat lang nating ibalik at ialay sa Panginoon ang ating buhay sa paglilingkod sa Kanya, dahil ang buhay na ito ay nagmula sa Kanya at babalik sa Kanya. Ang Panginoon binigyan tayo ng buhay, kaya ang buhay natin na ito sa mundong ito, pakinabangan natin, maglingkod tayo sa ating Panginoon at ialay natin sa Panginoon. Kahit ano man mangyari, gaano man tayo usigin ng mundong ito, hindi tayo dapat matakot. Dahil ang mundong ito ay puno ng kasamaan at alam natin na ipaglalaban natin ang salita ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Dahil ang buhay na meron tayo sa mundong ito na ipinagkaloob ng Diyos ay babalik sa Kanya sa takdang panahon. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Verse 2, pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipinagkanulo niya si Jesus. Sabi po dito alam natin na ang Diyos ay gumagamit. 'Di ba? Gumagamit ng tao. Kahit masama, ginagamit niya upang matupad ang katuparan ng propesiya na mangyari dapat, 'di ba? Sabi po dito alam natin ang Diyos kahit ang masama ay pwede niyang gamitin para sa katuparan ng kanyang mga plano. Matalino ang ating Panginoon. Ang ating Diyos, ginamit niya si Judas Iscariote upang mangyari ang nakatakdang pag-alay ng buhay ng ating Panginoon. Kasi kung hindi po nangyari yung pagtatraidor ni Judas na yon sa Panginoon, hindi po magsasakripisyo ng buhay ang ating Panginoon. At kapag hindi po nangyari ang pagsasakripisyo ng buhay ng ating Panginoon, hindi po tayo maliligtas. Kung hindi nangyari yun, ang mundong ito ay matagal nang wala. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, inialay niya ang buhay ng kanyang anak para sa kaligtasan ng lahat. At ang sabi po dito, at alam din natin na si Judas ay hindi talaga siya parte ng kingdom of God. Hindi talaga siya parte o bahagi sa Panginoon. Dahil siya ay anak ng dyablo. Dahil anak siya o kabahagi siya ng kingdom of darkness na ang namumuno ay si Satanas. Anak po siya ng dyablo. Pero ginamit siya ng Panginoon, ng Diyos, upang maisakatuparan ang plano ng Panginoon na mag-alay ng buhay ang anak niya para sa kaligtasan ng lahat. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 3, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Sabi po dito, alam na ng ating Panginoong Jesus na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos, Ama, ang kapalaran na mangyari. Kailangang maganap ang lahat upang magbalik siya sa Ama na nagsugo sa kanya at para malaman ng sanlibutan na siya ang Diyos na namatay at muling nabuhay. 'Di ba? Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Verse 4. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panglabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalya nakabigkis sa kanyang baywang. Dito po,
Inihanda ng Panginoon ang kanyang gagamitin para paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad na sumisimbolo sa pagbibigay respeto sa kanyang mga apostol at pagpapakita ng pagmamahal sa kanila, at paghugas ng kanilang mga paa ay sumisimbolo din ng pagbibigay otoridad na mamuno sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa lahat. Humility, pagpapakumbaba sa mga kasalanan na nagawa, pagmamahal para ipadama din ang pagmamahal sa iba. Trust o tiwala na magagampanan ng may buong pagtitiwala sa ating Panginoon. Obedience, tapat na pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Purification, paglilinis ng mga kasalanan na katalikuran ang masamang gawain sa mundong ito, at sanctification o pagpapabanal dahil sa isa sa pamuhay na ang katuruan ng Panginoon, babaguhin na ang buhay at lalakad na sa matuwid na pamumuhay na ang kasama ay ang Panginoon. Magiging new creation na po sila. Sinner to saint. Dito po sa atin, kung sa mga apostol ay hinugasan ang paa ng mga apostol, sa atin po, sa generation na to, na sinasabi ng ating Panginoon, alam ko nasulat ko yun, wait. Sige, madadaanan po pala natin. Pagpatuloy po natin, maano po natin, sa ibang ano ko pala siya na ano. Kaya magpatuloy po tayo, verse 6. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa? 7. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Verse 8, muling nagsalita si Pedro, hindi niyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Verse 9, dahil dito sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buong kanyang katawan. At kayong malinis na, subalit hindi lahat kayo. Mga kapatid, dito po sinasabi ng Panginoon kay Simon Pedro, kung hindi huhugasan ng Panginoon ang kanyang paa, hindi siya magiging kabahagi ng Panginoon. Ang ibig sabihin po ng Panginoon, kailangan hugasan ng kanilang mga paa upang maging taglay na silang kabahagi ng Diyos, dahil ang paghuhugas ng paa ay sumisimbolo na linininis ka at pinapabanal. Kasi po ang mga paa ang pinakamadumi sa parte ng ating mga katawan. Dahil ito ang ginagamit na panlakad. Kung mahuhugasan ito, ay lubusan siyang magiging malinis at magiging gabay sa pagtahak sa matuwid na daan. Dahil sa paglinis na ginawa ng Panginoon, ito ay magbibigay liwanag sa bawat landas na tatahakin ng mga apostol upang maipalaganap ang salita ng Diyos na bukod tanging daan sa buhay na walang hanggan. Dito, kung sa panahon ng ating Panginoon, hinugasan niya ang mga paa ng mga apostol, tayo naman kanyang hinugasan gamit ang kanyang salita. Dito po sa generation natin, hindi na po tayo hinugasan ng paa ng Panginoon. Hinugasan na po tayo ng Panginoon gamit ang kanyang salita. Upang tayo ay maging ganap na new creation, maging bago. Sabi nga sa John 3:16, you must be born again, di ba? Dahil kailangan din nating mahugasan ng tubig at banal na espiritu upang linisin ang ating konsensya, puso, isip, upang talikuran ang masamang mundo na ito at pamumuhay
at mamuhay sa kabutihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Isa mamuhay ang kanyang salita, ang salita ng Diyos, upang tayo ay makapagbahagi ng kanyang salita, upang malinis, upang maglinis din sa mga tatanggap ng salita ng Diyos. Di ba? Sinasabi din ng Panginoon, ang katawan natin ay malinis na. Nakaya ang mga paa lamang ang kanyang huhugasan, at sinasaad din ng Panginoon, hindi lahat ng kanyang nahugasan ay tunay na malinis. Na dahil alam ng Panginoon kung sino talaga ang para sa kanya o para kay Satanas. Diba? Alam po ng Panginoon kung sino ang mga para sa kanya at ang hindi para sa kanya. Mga kapatid, dito alam natin na hindi lahat na nakikinig ng salita ng Diyos ay talagang nagbago ang pamumuhay. Diba? Pero ang katotohanan kanilang pinakinggan lamang, pero hindi talaga isinasabuhay. Napakinggan nila yung salita ng Diyos, pero hindi nila isinapamuhay. Diba? Hindi nila isinapamuhay ang salita ng Diyos. Kadahilan ng hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos o kabahagi ng kingdom of God. Dahil sa ating sinapupunan pa lamang, nalalaman na ng Panginoon ang puso ng bawat isa. Alam na po, nasa sinapupunan pa lang po tayo ng ating mga magulang, ng ating ina, alam na po ng Panginoon kung sino ang para sa Kanya at alam na po niya ang nilalaman ng puso. 'Di ba? Dahil ang iba ay anak ng dyablo. Sa parte ng kingdom of darkness, ito ang taong hindi tinatanggap ang Panginoon sa kanilang buhay. 'Di ba? Kasi hindi po lahat tumatanggap sa Panginoon. Hindi po lahat kayang tanggapin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya magpatuloy po tayo mga kapatid. Verse 11, dahil alam ni Jesus kung sino ang magkakanuno sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Verse 12, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinauupuan niya. Sinabi niya sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo. Sapagkat ganoon nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro, ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Sinasabi po dito ng Panginoon. Dito, sinasabi ng Panginoon na siya tinatawag ng kanyang mga apostol na guro at Panginoon dahil ito ay totoo. Dahil sinasabi, basahin po natin ang Luke 22, verse 27. Wait lang po ha. Sabi po dito, Luke 22 verse 27. Sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag, ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod? Sabi po dito, sapagkat alin ang higit sa kanila, ang nakaupo sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakaupo sa hapag, subalit ako'y kasama ninyo? Ito pinapakita ng Panginoon, hindi lamang siya Diyos, dahil siya rin po ay naglingkod. Pinaglingkuran niya rin po ang kanyang mga apostol bilang isang halimbawa na dapat nating tularan, na kung paano niya hinugasan at pinaglingkuran ng apostol, dapat ganun din tayo sa ating kapwa mananampalataya. At sa ganap at sa tanggap ng salita ng Diyos, huwag din natin
Ay, wait lang. Sa pananampalataya at sa tumanggap ng salita ng Diyos, hugasan din natin ang kanilang mga paa upang mabago ang kanilang pamumuhay at sumisimbolo din ito ng pagpapakita ng pagmamahal na katulad ng ginawa ng ating Panginoon sa kanyang mga apostol. Kaya nga po, ito po ginagawa natin. Ang paglilingkod, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay paghuhugas na rin po sa bawat isa. Hinuhugasan na rin po natin ang paa ng bawat isa sa paglilingkod, pagpapahayag ng kanyang salita. Bakit po? Kasi nagtatanim po tayo sa mga nakikinig. Tinataniman natin sila ng salita ng Diyos. At ito'y kung nasa sa kanila, kung ipapamuhay nila ito o palalaguin nila ito. Umuero tayo nandito upang tumulong, gumabay sa kanila para mapalago ang binhi na tinanim natin sa kanila. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 16. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo kesa sa nagsugo sa kanya. Dito sinasabi ng Panginoon, hindi mahihigitan ng alipin ang kanyang Panginoon. Dahil mas dakila ito kesa sa kanya, dahil mas dakila ang nagsugo kesa sinugo at walang makakampantay sa kanya. Diba? Kaya nga po, bakit tayo matatakot sa kaaway kay Satan kung siya ay sinugo lamang ng Panginoon? 'Di ba? Hindi po makakataas, makakalamang ang sinugo sa nagsugo. Mas matakot po tayo sa nagsugo. Dahil ang nagsugo ay kayang pumatay ng katawan at ng kaluluwa. Pero ang sinugo, tayo ay aatakihin lamang niyan, kaya lang niyang pumatay ng katawan, pero hindi ang kaluluwa. Kaya dapat nating mas katakutan ang Creator kesa sa creation. Kaya kung kasama natin ang ating Panginoon, huwag tayong matakot sa kanyang nilikha lamang. Ayan, magpatuloy po tayo. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Sinasabi ng Panginoon, kung nalalaman natin ang lahat ng ito, ay mapalad tayo dahil ang pagmamahal ng nagsugo sa atin ay tunay at dakilang tapat. Amen. 18, verse 18, hindi kayong lahat ang tinutukoy ko, kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatang, ako'y pinagtaksilan ng taong pinakain ko ng tinapay. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako ay ako nga. Sinasabi po dito ng Panginoon, pinabatid ng Panginoon sa kanyang mga apostol na nakikilala niya ang kanyang mga hinirang na tapat na maglilingkod sa kanya. Ngunit merong gagamitin ang Diyos upang matupad ang kasulatan na may magtataksil sa kanya. Makikita din po natin sa awit, sa mga awit. Basahin po natin mga kapatid. Awit 41, mga awit 41. Verse 9. Sinasabi po dito, wait lang ha. Lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan. Kasalo ko sa tuwina karamay sa anuman. Ngunit ngayon lubos siyang naging taksil na kalaban. Maging ang matalik kong kaibigan na aking pinagkatiwalaan, na kumain ng aking tinapay, ay nagtaas ng kanyang sakong sapagkat sa akin ay laban. 'Di ba? Kahit pa iyong pagkakatiwalaan, kung ang kanyang puso ay wala sa Diyos, siya ay magtataksil sapagkat hindi siya kabilang sa kaharian ng Diyos. 'Di ba? Pinagkatiwalaan ng Panginoon si Judas. Pero pinagtaksilan siya nito.
nagtaas ng sakong laban sa kanya. Kasi kailangan mangyari. Kailangan matupad ang kasulatan. Ayan, magpatuloy po tayo. Pakatandaan ninyo ang tumanggap sa sinugo. Pakatandaan ninyo ang tumatanggap sa sinugo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Dito po sinasabi ng Panginoon ang katotohanan na kung sino man daw ang tumanggap sa salita o sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi po kami ang tinatanggap ninyo, kundi ang Panginoon. Tinatanggap po ninyo ang Panginoon at ang nagsugo sa Kanya. At ang nagsugo sa Kanya ay tatanggapin din po tayo. Di ba? Kaya kung napakinggan ninyo, isinapuso, isinabuhay ang salita ng Diyos, hindi po kami yung tinatanggap nyo dito. Ang tinatanggap nyo po dito ay ang ating Panginoong Hesus at ang ating dakilang Ama. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 21, inihayag ni Jesus ang pagkakanulo sa kanya. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ng mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihang, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isasawsaw. Sagot ni Jesus, nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay yun kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus, Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinapabilin siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinapabigyan niya ng limos ang mga duka. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siyang umalis gabi na noon. Di ba? Nangyari, naganap ang pagkakanulo ni Judas. Hindi alam ng mga apostol na isa sa kanila ay magtataksil sa Panginoon. Pero ang Diyos ay alam niya ang mangyayari at ang magaganap. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Ang bagong utos. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, verse 31 na po tayo, ngayon luluwalatiin na ang anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay luluwalatiin ng Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak at ito'y gagawin niya. Amen. Verse 33, mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinasabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon, sinasabi po ng ating Panginoon, sa pupuntahan ko ay hindi kayo makakapunta. Pinapabatid ng Panginoon, hindi makakapunta sa pupuntahan hanggat hindi ka lumalakad at namumuhay sa Panginoon. Dahil ang paraan para makapunta ka roon ay ang tanggapin ang salita ng Diyos at isa pamuhay talikuran ang kasamaan na mundong ito. In short, deny yourself. Pick up your cross. Bitbitin mo ang cross ng paghihirap sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa pagsunod sa Kanya ay hindi lahat kayang sundin. Dahil ang daan ay makipot, kaya ang sinong magtitiis hanggang dulo
ay makakarating sa ating Panginoon. 'Di ba? Kaya nga po sinasabi sa atin, the narrow, ang daan ay makipot. 'Di ba? Kaya kung sino ang mananatiling nakatayo, sino ang mananatiling tapat na maglilingkod sa ating Panginoon, ay masusumpungan niya ang kaharian ng Diyos. Di ba? Kaya mga kapatid, tayo'y magtiis. Mahirap man, makipot man ang daan, pero kailangan nating gawin para sa ating Panginoon. Dahil ala tayong ibang nais, kundi ang makasama ang ating Panginoong Hesus. Kaya magpatuloy po tayo mga kapatid. Verse 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikita ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sinasabi po ng ating Panginoon, isa sa mga utos ng ating Panginoon ay ang mahalin ang ating kapwa. Kung paano natin minamahal ang ating sarili, dahil ganun din tayo minahal ng ating Panginoon ng buong puso at walang katumbas ang pagmamahal. 'Di ba? Excuse me po. 'Di ba? Kahit gaano pa po kasama yung kapwa natin, kahit gaano pa po kasama yung ginawa sa atin ng tao, mahalin po natin. Dahil kung tayo ay minahal ng Diyos, dapat din po tayo magbigay ng pagmamahal sa ating kapwa. Dahil ang pagmamahal ay nagre-represent po sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay ang pinagkakaloob sa atin, ay ang binigay sa atin, ay pagmamahal. Amen? Dahil ang pagmamahal sa kapwa, kahit sa ating mga kaaway, o sa isa't isay, ay magiging katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon, na umibig ng dakila at tapat sa atin. Sa sobrang pagmamahal po ng ating Panginoon, sa lahat ng inaalay niya ang kanyang buhay, 'di ba? Sobrang pagmamahal ng ating Panginoon, inaalay niya yung buhay niya para sa atin. Kaya sino po tayo para hindi magmahal sa ating kapwa? Kailangan nating ipakita, suklian yung ng pagmamahal kung paano tayo minahal ng Panginoon. Walang sino man ang makakatumbas ng pagmamahal na ito. Ang pag-ibig ng Panginoon ang nagbigay ng kapayapaan sa bawat isa, kagalakan at kaligtasan sa buong sanlibutan. Dahil ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. 'Di ba? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Nagkaroon ng kasiyahan, kagalakan, at nagkaroon ng kaligtasan sa pagmamahal ng Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. 'Di ba? God is love nga po, 'di ba? Diba? Siya lang po yung nagmahal sa atin ng totoo at tapat at dakila. Amen? Ayan, magpatuloy po tayo. Inihayag ni Jesus ang pagkakaila ni Pedro. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Verse 36 na po tayo. Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod, ngunit susunod ka pagkatapos. Sumagot si Pedro, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ang pinababatid po ng Panginoon dito sa atin, sinasabi po ng Panginoon kay Pedro, sa kanyang pupuntahan hindi siya makakasunod. Dahil hindi pa po nakatakda. Kasi kailangan pa po na maganap ang paglilingkod ng mga apostol, ang ipalaganap at ipahayag ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Na sila mismo ang nakasaksi
At kapag napalaganap at naranasan na nila ang hirap ng pagsunod at naranasan nila ang hirap ng Panginoon na dinanas noon, darating ang takdang oras na makakasama nila ang Diyos dahil hanggang sa huling buhay nila, ang Panginoon pa din ang kanilang pupurihin, luluwalhatiin magpakailanman. At dito naman, nalalaman ng Panginoon ang pagkakaila sa kanya ni Pedro. Kadahilan ng nabalutan siya ng takot at pag-aalinlangan dahil sa hindi siya naging tapat sa mga pangako niya sa ating Panginoon. Na parang tayo din po mga kapatid, na minsan naging Pedro, minsan po tayo naging Peter, na minsan sa buhay natin, pinagkaila natin siya, ang Panginoon. Na kahit alam na natin ang Diyos ay tagapagligtas, pero dahil sa kagustuhan ng laman ang ating inuuna, nasaktan natin ang Panginoon. Pero parehas din po tayo ni Peter, mga kapatid, na nang mapagtanto ang mga kamaliang nagawa natin sa Panginoon, nagpakumbaba at humingi ng kapatawaran upang malinis tayo sa mga kasalanan na ating nagawa. At ito ang ninanais ng Diyos, di ba? Gusto lamang po ng Panginoon na talikuran natin ang kasalanan sa mundong ito. Talikuran ang kasamaan ng mundo na ito at magpakumbaba tayo sa Kanya. Tayo'y magbalik loob ng buong puso sa Kanya. Magpakumbaba, tanggapin na siya ang Panginoong Diyos na magliligtas at magpapatawad sa ating mga kasalanan. Dahil siya ang daan, katotohanan, at buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan naman po natin mga kapatid ang ating Panginoon. Ayan, dyan po natatapos yung aking topic.